Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, kumusta po kayong lahat? Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero siyempre, bago po natin umpisahan, big shout out muna sa ating mga Team Kapuso. Siyempre, nandyan si Ma'am Jane. Nandyan si Ma'am Christy Alforte. Nandyan si Sir Freddy. Miss Thor TV. Kapatid Ray Marie. Kapatid Sam TV. Ma'am Delia. At siyempre sa lahat ng Team Kapuso. Shout out po sa inyong lahat. At syempre, babatiin ko rin po ang aking kasamahan dito sa bahay na isang vlogger din. Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pilorin. At syempre sa aking kaibigan, Sir Erwin Panganiban. Ate Josie Tixon. Hello. At syempre sa aking team, DVDG Family. At ngayon, may bago na naman tayong babasahing sulat mula sa ating kaibigan. Ito atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo lamang ako sa pangalang Andre. Kuya, nais ko pong mag-share ng kwento. Ang akala ko, ang makikita natin sa movie ay katang-isip lamang. Pero nangyayari din pala sa totoong buhay. At ito ang aking isi-share sa inyo. Kuya, ako po'y anak ng mahirap. Pero hindi hadlang ang aming kahirapan. Nag-aral ako ng maayos hanggang sa nakapagtapos ng kolehiyo. At pagkatapos ko ng aking graduation ko yan, naghanap agad ako ng trabaho. At yun, naswertihan, natanggap agad sa magandang kumpanya. At dito nag-umpisa ang panibagong yugto ng aking buhay. Sawi ako sa pag-ibig noon nung nagkolehiyo ako. Dahil hindi kami nagtagal ng aking naging girlfriend ko yan. Pero ako masasabi ko, kuya, na isa akong loyal sa pag-ibig. May panindigan at may isang salita. Ako kasi, kuya, pag nagkaroon ng relasyon, talagang totoo. Ayaw ko ng papalit-palit. Kaya nung nagkatrabaho ako, pag day off ko, namamasyal ako mag-isa, kuya. Minsan kong napapasyalan ang Baywalk.
minsan naman nanonood ng sine. At kung ano-ano pang gagawin ko kuya pag ako'y nag-day off sa trabaho. Para maaliw ako. Anim na buwan na ako noon sa aking trabaho kuya. Namasyal ako sa Lunita. At iwan ko, mayroon ako nakitang isang babae na nag-iisa lang din siya. Iwan ko ba kuya kung bakit naisip kong lapitan siya. Dahil matagal ko na siyang pinagmamasdan. Maganda. Simpleng babae lang siya, kuya. At nung nilapitan ko, nagtanong kunyari ako. Hanggat sa tinanong ko ang kanyang pangalan. Itago na lang na po natin siya sa pangalang Annalyn. At doon tinanong ko siya, kuya, kung mayroon siyang kasama. Baka kako, mayroon siyang kasama at pagagalitan siya kung makita kaming dalawa. Sabi ni Annalyn, ay wala daw. Naglilibang din daw siya sa kanyang problema. At tinanong ko kung anong kanyang trabaho, kuya. Siya pala ay isang kasambahay. Kaya nandun siya sa Lunita para aliwin din niya ang kanyang sarili. Kaya sinabi ko rin sa kanya na ganun din ang ginagawa ko ngayon. Inaliw ko ang aking sarili. Dahil day off ko at wala akong magawa sa bahay. Hanggat sa nakuha ko ang kanyang number, kuya. At hindi lang doon. Niyaya ko na lang na mamasyal na lang kaming dalawa. At pumayag naman si Annalyn. At doon, kuya, naging masaya kaming dalawa sa aming pamamasyal. Na para bagang matagal na kaming magkakilala. Hanggat sa nagkahiwalay kami, kuya. Dahil hapon na, kailangan na naming magpaalam sa isa't isa. Pero dahil nakuha ko naman ang kanyang number, bala kong pagka-uwi ko ng bahay, i-text ko na lang siya. Hindi ko makalimutan si Annalyn, kuya. Sa totoo lang, naghalo ang naramdaman ko sa kanya. Gusto ko siya at naawa ako sa kanya. Kahit sa isang kasambahay, wala sa akin, kuya.
Dahil nakita ko sa kay Annalyn, ang gusto ko sa isang babae. Kaya pagdating ko ng bahay, tinext ko agad siya at kinumusta ko siya kung nakauwi na siya. At doon, nag-reply naman din kaagad si Annalyn. Sabi niya nasa bahay na siya. Kaya malaking tuwa ko noon dahil nakauwi siya ng safe sa bahay. Matagal din, kuya. Inabot din ng 2 buwan bago kami nagkita ulit ni Annalyn. Pero napaka-excited naming dalawa, kuya. Nang magplano kaming magkita ulit. At sabi ko, para maiba naman, manood kami ng sine. Kaya namasyal kami sa Mega Mall noon, kuya. Masaya kami na nagsama ni Annalyn. Actually, hindi ko pa siya nililigawan, kuya. Kasi ayaw kong sabihin niya. Masyado akong interesado. At ayaw ko rin na madaliin, kuya. Dahil baka ayawan niya ako. Kaya hindi ko talaga muna siya niligawan. At doon, kuya, masaya ulit ang aming pagsasama, nanonood ng sine. At doon nga, tinanong ko si Annalyn kung wala ba talagang nanliligaw sa kanya. Sabi niya wala. Dahil tumutulong siya sa kanyang mga magulang para mapaaral ang kanyang mga kapatid. Doon, kuya, nag-attempt akong ligawan si Annalyn. Nagpaalam ako sa kanya kung pwede ko siyang ligawan. Biniro pa nga ako. Dahil baka daw ako ang may girlfriend. At sinabi ko naman sa kanya, naging honest ako, kuya, na mayroon akong naging girlfriend nung nasa kolehiyo ako. Pero nagkahiwalay kami. Kaya matagal na panahon na hindi na ako nagkaroon ng relasyon. Kaya sabi ko sa kanya, kung pwedeng manligaw. Alam mo, kuya, nung makita ko ulit si Annalyn, nung magkasama kami, lalo akong napamahal sa kanya. Napakasimpleng babae. At yun ang gusto ko sa isang babae, kuya. Pero siyempre, hindi naman agad ako sinagot ni Annalyn. Sabi niya sa akin kung makapag-intay daw ako. Dahil minsan na hindi pa nangyaring nagkaroon siya ng relasyon, kaya natatakot din siya, kuya. Kaya sabi ko lang sa kanya,
magtiwala lang siya sa akin. At kung sasagutin man niya ako, ay hindi ko siya lulukuhin. Hanggat sa umuwi na rin kami at doon ko na siya hinatid, kuya. Pero hindi siya nagpatid hanggang bahay kasi baka daw magalit ang kanyang amo na lalaki. Dahil masyado daw itong istrikto sa kanya. Pero nung nakauwi ako ng bahay, kuya, napapadalas na ang aming pag-uusap. Masaya kami na nag-uusap, kuya, kahit nasa telepono lang. Pagdating ng umaga, tanghali, at gabi, lagi ko siyang kinukumusta, kuya. Isang araw, nanliligaw pa rin ako sa kanya. At hindi ko akalain, kuya, na sinagot ako sa araw na iyon. Masaya ako. Walang mapaglagay ng aking kasiyahan nung sagutin ako ni Annalyn. Kaya nag-sit up kami ng aming date, kuya. Sa pangatlong pagkakataon. Doon nagkita kami. Namasyal ulit kami sa Biwok. Dahil matagal na kami na nagkakilala. Kung hindi ako nagkakamali, kuya, nasa 8 buwan na kaming magkakilala. Dahil sa kagustuhan ko, kuya, kinausap ko si Annalyn. Kung pwede, sumama siya sa boarding house ko. At sumama siya sa akin, kuya. At doon na nga kami na nanghalian sa bahay. Hindi na kami kumain sa labas. At doon, kuya, may nangyari sa aming dalawa. Natakot pa nga si Annalyn. Paano na lang daw kung mabuntis siya? Pero sabi ko sa kanya, pinangako ko sa kanya, kung mabuntis man siya, ay handa ko siyang pakasalan. Sabi ko, huwag siyang mag-alala. Dahil ako ang lalaking may panindigan sa buhay. Pero mga 2 linggo, kuya, mula nung kami nag-date ni Annalyn. Gusto na raw niyang umalis doon sa bahay na pinagtatrabahohan niya. Dahil nainis siya sa amo niyang lalaki.
Hindi niya sinabi sa akin kung anong dahilan. Basta ang sabi lang ni Annalyn, naiinis siya sa amo niyang lalaki, kuya. Kaya dali-dali akong tumugon sa kanya. Sabi ko, umalis ka na dyan. At pumunta na siya rito sa akin. Magsama na kami. Dahil ayaw kong mapahamak si Annalyn sa kanyang amo ko yan. At yun nga, kuya, sinundo ko siya. At nagsama kami sa aking inuupahang kwarto. At doon masyado kaming napanatag dalawa nung magkasama na kami. Isang buwan na, kuya, nung nandun si Annalyn sa bahay. Laking gulat ko nang sinabi niya na hindi na siya dinatnan. Pero hindi po ako na-surprise ako yan. Dahil sabi ko nga, handa ko ang lahat na panagutan. Nung una pa man na nagkaroon kami ng tagpo ni Annalyn, pinangako ko na sa kanya na papanagutan ko kung sakaling mabuntis siya. Kaya nung hindi na talaga siya dinatnan, kuya, doon buntis na siya ng 1 buwan. At dahil doon, niyaya ko siyang magpakasal sa Huwes. Dahil masyado akong natuwa, kuya, nabuntis na si Annalyn. Hanggat sa nakasal kami, kuya, sa Huwes, pinatawag ko ang kanyang mga magulang at ang akin ding mga magulang. Sabi ko, sa Huwes lang muna. At least, makasal kami. At doon nga, kuya, nakasal kami ni Annalyn. Excited agad ako, kuya, na magpa-prenatal siya. Lagi ko siyang sinasamahan. Hanggat sa naipanganak ang aming babing babae, kuya. Napakasaya ko noon. Lalo na nung makarga ko ang bata. Saya-saya ko, kuya. Walang mapaglagyan sa aking kasiyahan. At proud na proud ako na naging tatay. Lalong-lalo na, kuya, nung nag-aral na ng grade 1 ang aking anak. Ako ang napaka-excited. Maghatid sa kanya, magsundo sa kanya, at tinuturuan ko pa minsan ng anak ko. Ganun ko kamahal ang bata, kuya. Actually, hindi na namin nasundan dahil sa hirap ng buhay.
Kaya sabi ko, okay na ang isa naming anak. Hanggat sa nakapagkolehiyo ang aking anak, natapos niya ang isang kursong nursing, kuya. At pumasa pa siya sa board exam. Kaya napakasaya naming dalawa ni Annalyn. Dahil may anak na kaming nurse. At hanggat sa nakapagtrabaho ang aming anak. Masaya kami, dalawa ni Annalyn. Dahil sa sipag at tiyaga, napatapos namin ang aming anak. Pero kuya, imbis na wala na kaming alalahanin, doon naman nagkasakit si Annalyn. Lagi siyang nagkakasakit. Pinapadoktor ko. Pero palagi siyang nagkakasakit. Isang araw, grabe na ang kanyang sakit, kuya. Napakainit ng katawan niya. At sabi niya, baka bibigay na daw siya. Sabi ko, lakasan niya ang kanyang loob. Kayang-kaya niya yon. Kakayanin niya. Basta manalig lang sa taas. Pero kuya, hindi ko akalain na maalam si Annalyn sa amin. Pero ang masaklap, kuya, bago siya nalagutan ng hininga, mayroon siyang ipinagtapat sa akin. Ang aming anak daw, ang totoong tatay, ay ang amo niya. Kuya Kalbo, nang malaman kong iyon, hindi ako makapaniwala na ganon ang mangyari. Hindi ko alam ang aking naramdaman noon nung sinabi sa akin ni Annalyn na hindi ko anak ang aming anak. Grabe ang aking naramdaman. Hindi ko malaman kung sasabihin ko sa aking anak. At siguradong hindi rin niya matanggap kung sakaling sabihin ko sa kanya. Kaya na may hatid sa hantungan, sa huling hantungan ng aking asawa ko yan. Lagi kong iniisip ang sinabi niya sa akin. Pero mahal na mahal ko ang aming anak, kuya.
Simula't ipinanganak ang aming anak, ay minahal ko na. At totoong-totoo ang pagmamahal ko. At alam ko sa sarili ko na ako ang tatay ng bata. Kaya kuya, hanggang ngayon, hindi ko sinasabi sa anak ko. Dahil ayaw kong magkaroon kami ng hindi pagkaunawaan. At baka hindi niya maunawaan ang lahat. Magalit pa siya. Kaya ngayon, pinabayaan ko na lang sa sarili ko, kuya. At hindi ko na sinabi sa aming anak na hindi ako ang kanyang totoong tatay. Pero kahit anong mangyari, kuya, hindi ko siya ipamimigay. Dahil sa akin siya namulat bilang isang tatay. Kaya hayaan ko na lang muna. Siguro, may tamang oras at panahon para sabihin ko sa kanya, pero hindi pa ngayon. Kuya, ito po ang aking kwento ng buhay. Naway inyong nagustuhan. At sana ang inyong tagapakinig ay narinig nila at nagustuhan nila ang aking kwento, Kuya Calvo. Muli, maraming salamat sa iyong programa. Hanggang dito na lang. More power. Andre. Sir Andre, maraming salamat sa napakagandang kwento. Kwento talaga na mapupulutan din ng aral ng ating tagapakinig. Lalong-lalo na ang naka-experience sa tulad ng na-experience mo sa buhay. Maraming salamat, Sir Andre, dahil may panindigan ka sa buhay. Yun ang isa sa mga maganda na iyong ginawa. At may panindigan ka sa buhay. Minahal mo si Ma'am Annalyn. At hindi mo tiningnan kung saan siya nagsimula. Hindi mo tiningnan ang kanyang trabaho bilang isang kasambahay. Dahil totoo mong minahal si Ma'am Annalyn. Pero hindi mo rin akalain na kung kailan sa huli na at kung kailan malalagutan na ng hininga si Ma'am Annalyn, doon pa lang din niya sinabi sa iyo na ang ama ng bata ay ang amo niya. Masakit sa kalooban. Kahit sino naman sigurong lalaki o mapababae
kung huli niya nang malaman at totoo ang kanyang pagmamahal, totoo ang kanyang pag-aaruga, pinanindigan niya ang kanyang pagiging tatay or nanay, siyempre, magkakaroon din ng sama ng loob. Pero tama po kayo, Sir Andre. Tama po kayo na hindi pa po ninyo sinabi sa kanya, sa anak po ninyo. Dahil kung tutuusin, mula nung ipinanganak ang bata, grabe ang iyong saya at hindi mapaliwanag ang iyong naramdaman. Hanggat sa nag-grade 1 siya, hanggat sa nag-kulihi siya, at hanggat sa nakapagtapos siya. Nandyan ka sumusuporta bilang isang tatay. At ikaw ang may panindigan sa buhay. Kaya maraming salamat. Kung hindi mo man masabi ngayon, tama po kayo. Mayroong tamang oras, tamang panahon. Kung sasabihin mo sa iyong anak. Pero nasa sa iyo po yan, sir. Ikaw ang nakakaalam sa iyong anak. Ikaw ang nakakaalam sa sarili mo. At yan lang din ang aming masasabi para sa iyo. Muli, maraming salamat sa iyong napakagandang kwento. Mga kaibigan, ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Sir Andre? Mag-comment. At syempre, i-share na yan. At syempre, maraming salamat po sa walang sawang suporta po ninyo dito sa ating palatuntunan na ating balikan ang nakaraan. Muli, maraming salamat, Team Kapuso. At sa lahat ng team na bumibisita rito at nakikinig dito sa ating palatuntunan. Lalong-lalo na sa DVDG family. Shout out po sa inyong lahat. Muli, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawain niyo po akong isubscribe, share, at mag-comment. At maraming salamat. Muli, ito nga po pala si Jun Sahibert ang nagsasabing, God bless us all.